Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth. Ako po ulit ito, si Loreto. At sa mga hindi nakakaalam, ako ang sender ng kwentong pinamagatang Pinagbintangan na Mambabarang si Inay. Kung alam nyo o napakinggan nyo na yung kwento na yon, kilala nyo na siguro si Mang Fonty. Sa pagkakataong ito ay sisimulan ko ng pagsasalaysay ng nakaraan niya. Para maiwasan ang kalituhan at kakulangan ng detalye sa pagsasalaysay, isusulat ko ang kwento sa katauhan ni Fonty. Nanggaling ako sa angkan ng mga albularyo. Malayo sa kaalaman ng karamihan. Malayo sa lugar na sa alam ng karamihan ay pugad ng mga aswang o ng mga albularyo. Nakatira kami sa isang lugar sa bayan ng Batangas. Tubong Mindanao ang aking ama na si Binan at tubong isla ng panay naman ng aking ina na si Huyang. Silang dalawa ay nagkita at nagkakilala sa ilalim ng isang samahan. Ito ay ang samahan ng mga malalimang kaalaman sa lihim na karunungan. Pero nang nagkaroon ng sagupaan sa panig ng liwanag at ng kadiliman noon, ay inatasan ng aking inang at itang ng punong tagapamahala na lumipat ng lugar, kung saan malayo sa mga lugar na madalas nangyayari ang engkwentro. Naglakbay sila ng naglakbay hanggang sa narating nila ang bulubunduking bahagi ng Batangas. Tahimik ang lugar. Malayo sa mga tao. May mga nilalang din sa lugar kagaya ng aswang, pero hindi sila natatakot sa mga ito. Walang sinabi ang mga nilalang na yon sa mga nilalang na nakaharap nila sa lugar kung saan sila nanggaling. Nang mga panahon din na yon ay hindi pa ako pinagbubuntis ng aking ina. Dahil sa kagustuhan nila mamuhay ng tahimik sa lugar, kung kaya't ibinaba nila ang lahat ng kanilang kaalaman. Ikinubli nila ang lahat ng lihim na karunungan na alam nila. Nagtayo sila ng maliit na kubo, yung kasya lang na may maayos silang matulugan. Unti-unti nila yung ginagawa hanggang mabuo na nila ang lahat ng bahagi ng bahay. At dahil may talento si tatay sa paggawa ng bahay kung kaya't maganda ang kinalabasan ng bahay, na tanging silang dalawa lamang ni nanay ang gumawa. May manaka-naka naman kaming kapitbahay, at ang ilan sa kanila ay alam nila nanay at tatay na may dugong aswang. Alam na alam nila nanay noon. Pinagdidiskitahan man sila ng kanilang kapitbahay. Hinahayaan lamang nila mga ito. Hindi naman sila inaano pero madalas makita ni nanay ang babae na pailalim pong tumingin. Hindi na lamang yun pinapansin pa ni nanay. Para sa kanya ay isang bato niya lang dito ng buhay na salita. Kung gugustuhin niya, titiklop ang babaeng yon. Ganun pa man hanggat hindi nito nasasaktan si nanay, ay wala silang gagawin sa mga nilalang. Yung mga residente doon ay payak na namumuhay sa lugar. Pagtatanim ng gulay at pag-aalaga ng mga hayop ang hanap buhay nila nanay at tatay. Partikular na sa manok at baboy. Normal sa mga biyasa sa lihim na karunungan ng magaling pagdating sa mga pag-aalaga ng hayop at pagtatanim. Bagay na makikita sa mga pananim at mga alaga ni nanay noon at tatay. Magkasama din silang bumababa sa bayan para ibenta ang kanilang mga ani. Kapag medyo malaki ang pangangailangan nila sa pera, nagbebenta sila ng paisa-isang baboy. Kapag hindi naman ay hindi nila ginagalaw ang mga alagang hayop. 2 taon ang lumipas bago nabuntis si nanay noon. Ng mga panahon na ito ay malawak ng lupain na malinis na sinasaka ni tatay. Sa mga hindi nakakaalam,
Nung unang panahon, ang bawat lupain na nalinis mo at sinasaka, yun na at pagmamayari mo. Sa kalagayan noon ni tatay ay napakalawak at ekta-ektaryang lupain ang nagawa niyang linisin sa tulong na rin ng mga laman lupa na siyang kaagapay nila ni nanay sa paghahanap buhay noon. At yun na nga, pagkalipas ng 2 taon ay ipinagbuntis na ako ni nanay. Magpaganon pa man, ang pagiging albularyo nila ni tatay ay nakakubli pa rin. Pero hindi na naiwasan ng aking mga magulang na ilabas ang kanilang kakayahan nang binalak ng biktimahin ng mga nilalang sinanay. Maliban kasi sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga hayop, ay nakahiligan ni tatay ang pangingisda noon, na naging dahilan kung kaya't naiwang mag-isa si nanay sa bahay. Mula sa bahay ay kulang-kulang kalahating oras ang kailangan niyang lakarin bago marating ang dalampasigan. Ganun pa man ay hindi ito alintana ni tatay gawa ng hilig niya na talaga ang pangingisda. At si nanay naman ay gustong-gusto niya rin ng isda at iba pang pagkaing dagat kaysa karne. Isang gabi, habang nasa laot ang aking ama, nakarinig si nanay ng mga nilalang sa labas ng aming tahanan. Pinakiramdaman lamang ito ni nanay pero inihahanda niya ang sarili kung sakali mang papasukin talaga siya ng mga ito. Bilang biyasa sa lihim na karunungan, natural na rin sa aking ina ang kaalaman sa paggamit ng mga patalim at ng oras na yun ay hawak ni nanay ang punyal. Ginagamit niya yun noong nasa Mindanao pa lamang sila at nakikipagharap sa mga nilalang ng dilim. Pero hindi na nga yun nagamit pa mula nang lumipat sila ng Batangas. Subukan niyo lang akong lusubin ha. Makikita niyo talagang hinahanap niyo. Wika ni nanay na noon ay unti-unti nang itinataas ang kanyang poder. Ilang sandali pa ay may narinig na siyang mga huni ng ibon. Animoy galing ang huni na yon sa inahing manok. Napangiti si nanay. Matagal-tagal na niyang hindi naririnig ang ganong uri ng huni ng nilalang. Maya-maya pa, ang huni ng manok ay unti-unting nagiging huni ng tiktik na animoy bumubulong sa dingding. Kaya alam ni nanay na ilang sandali lang ay siguradong aatakihin na siya ng mga ito. Hindi nagtagal, nakarinig si nanay ng mga pag-usal. Ito ang ginagawa ng mga nilalang kapag nagtatanim sila ng sabulag at marka sa paligid nun. Kinukontra ni nanay ang mga usal ng mga nilalang sa pamamagitan ng isipan niya lang. Aminado si nanay na medyo may kalakasan ng nilalang na noon ay napagtanto niyang nag-iisa lamang na sumugod sa bahay. Magaling ang nilalang dahil naramdaman niyang may kumukontra sa mga pag-usal niya. Ang hindi niya lang malaman ay kung saan ito nanggagaling. Dahil sa gigil at sa isipin ng nilalang na may karibal siya sa pinagbubuntis ni nanay noon, nagpa siya itong biktimay na si nanay ng mismong gabi nito. Ilang sandali pang lumipas ay may nakita si nanay na tila ba sinulid na nagwawagayway sa ere. Nagmumula ito sa butas na nasa pagitan ng mga kawayan na dingding ng bahay. Napapangiti si nanay noon na makita niya na tila ba hinahagilap ng malasinulid na dila ang kanyang kinaroroonan. Nang nakalapit na ito sa kanyang tiyan, walang pagdadalawang isip na pinutol ni nanay ang malasinulid na dila gamit ang kanyang punyal. Nagmistulang sinulid na pinutol ang dila pero kaagad din naman itong bumalik sa natural nitong anyo. Malakas ang palahaw ng nilalang sa labas. Magkahalong gigil at sakit ang boses na pinakawalan nito. Nagkamali ka ng bibiktimahin mo, aswang. Sa susunod ay kilalanin mo muna kung sino ang bibiktimahin na. Pabulong na wika ni nanay sa hangin. Pero ang uri ng bulong na ginawa niya ay ang uri ng pagbulong na maririnig ng nilalang na yon. 2 oras ang nakalipas nang tumahimik ang paligid. Siya namang pag-uwi ni tatay. Na mga oras na ito ay niligpit na ni nanay ang dila ng aswang
na naiwan sa sahig nun. Nilagay niya ito sa isang garapon. Nilagyan niya ng langis na may orasyon. Nang sa ganon ay hindi na gumaling ang pinagputulan ng dila at tuluyan ng mabulok ang bunganga ng kung sino mang nilalang ang nagbalak na biktimahin si nanay ng gabing yon. Hinintay na lamang niya na makauwi si tatay. Kung kaya't maging si tatay ay nagulat ng pagdating niya pa lamang sa bakuran ng bahay nun. Napansin na niya ang naiwang amoy ng nilalang. Maging ang bakas nito. Alam din ni tatay na nabigo ang nilalang sa kanyang binabalak gawin. Kung kaya't napangiti na lamang si tatay. Tumikim ito para ipaakalam kay nanay na nasa bahay na siya. Kaya si nanay naman ay bumangon at sinindihan ng gasera. Nilagay niya yon sa lamesa sa pagkainan. At ang isa ay inilabas na niya sa kusina para magsilbing ilaw ni tatay noon. Mukhang may bisita ka kanina, Huyang Naiwan po yung amoy ng loko sa labas. Casual na tanong ni tatay kay nanay. Sumagot naman si nanay na may bisita nga siya. Malakas ang loob dahil sinubukan talaga siyang dalihin. At sinabi niya rin na isang tiktik ang sumalakay sa bahay. Pinasok ng nilalang ang dila niya sa loob ng bahay kaya pinutol niya ito. Napailing na lamang ng ulo si tatay sa sinabi sa kanya ni nanay. Kilala niya ang aking ina. Maiksi ang pasensya nito pagdating sa mga nilalang na kagaya ng aswang. Kaya alam na ni tatay na binigyan na ni nanay ng leksyon ng kung sino man ang nagtatangka sa kanya at sa kanyang pinagbubuntis noon. Tinulungan ni nanay si tatay sa paglilinis ng kanyang mga huli. Tuwang-tuwa si nanay dahil sa maraming isdang nahuli ni tatay na may pusit pang kasama. Hindi kasi lambat ang gamit ni tatay kapag nangingisda nun kundi sumisisi dito at namamana sa dagat. Kumukuha lamang siya ng sapat na uulamin nila ni nanay na minsan ay tumatagal pa ng 3 araw. Tila ba wala namang nangyaring nakakatakot sa bahay sa mga kilos ni nanay. Excited ito sa mga nahuli ni tatay na pusit at isda. At para hindi na mawala ang pagkasariwa ay kaagad na nila itong niluto ng mismong gabing yon. Pero ang iba naman ay gagawing toyo ni nanay kung kaya't pinili niya na lang ang niluto niya. Kinabukasan, may isang pamilya na sabi-sabi ng iba na umalis ng isla kahit madaling araw pa lamang. Pero ang babae lamang ang umalis kasama ang 3 anak niyang maliit pa. 2 babae at 1 lalaki ang anak na dala nito. Hindi naman kilala ni tatay ang pangalan ng mga anak ng babae. Ang mag-asawa lamang ang kilala niya at kinilala niya ito sa pangalang Matilda at Elisar. Sila ang mag-asawa na palaging pinagdidiskitan si nanay. Si Matilda ang babae na kapag tumitigay pa ilalim, siya din ang pinagdududahan ni tatay na may kagagawan ng pagkawala ng mga dayo sa lugar. Pero ang pagpaiwan ng padre de pamilya at ang 2 nitong anak na binata, alam ni tatay na may binabalak ng mga ito noon. Pero hindi naman siya nababahala. Alam niya ang kakayahan niya at alam niyang hindi ang pamilya ng aswang ang mga nilalang na kinatatakutan niya. Dahil sa marami ang lamang dagat na nakuha ni tatay ng nagdaang gabi, hindi na niya kailangang sumisid sa loob ng 2 araw. Balak nila ni nanay na bumaba ng bayan para magbenta ng mga gulay at iilang manok at itlog ng bibe. Gagamitin yun ni nanay sa pagbili ng mga gamit na kakailanganin niya pag nanganak na ito. At bago pa man sila bumaba ng bayan ay nakita nila ang mag-ama noon. Nakatingin lamang ang mga ito kay nanay. Naririnig nila ni tatay ang pag-usal ng mga palipad hangin ng mga ito pero hindi naman yun nakakaabot kina nanay at tatay. Kung kaya't ang ginawa na lamang ni tatay ay nginitian ng padre de pamilya na para bang walang nangyari. Seryosong tumango naman ang mga ito. Alam ni tatay na hindi pakikipagkaibigan ng balak ng lalaki sa kanilang 2 ni nanay kung kaya't kaagad na binabasag ni tatay ang mga palipad hangin na binabato ni Elisar. Hanggang sa isang bagong dating na mag-asawa ang umagaw sa atensyon ng mag-ama. Bago lamang ang mag-asawa sa lugar at halatang doon din balak manirahan ng mga ito.
buntis din ang babae kung kaya't nabaling dito ang atensyon ng mag-aama. Pero dahil sa sila tatay ang malapit sa kinaroroonan ng mag-asawa kung kaya't mabilis na kinausap ni tatay ang padre de pamilya. Nagpakilalang lalaki sa pangalang Vicente at ang asawa niya naman ay si Guada. Naghahanap ang mga ito ng matutuluyan. Nakakatakot sa lugar namin. Marami yung kuno-kunong aswang na umaaligid sa tirahan namin. Buntis yung asawa ko kaya kailangan naming lumipat sa ligtas na lugar. At sa palagay ko ligtas naman yung lugar na ito, di ba? Tanong ni Mang Vicente kay tatay noon. Hindi naman alam ni tatay kung anong isasagot niya sa lalaki. Nasabi na lamang ni tatay sa mag-asawa na hindi siya sigurado kung ligtas nga ba sa lugar namin. Pero nakita naman ng lalaki na buntis si nanay noon. Kung kaya't para iligtas sa mag-ina, ay inalok na lamang ni tatay ang mag-asawa na sa bahay na muna sila pansamantala. At dahil sa nakita ng Ginoo na totoong tao sina tatay at nanay, pumayag ang mag-asawa sa alok nito. Yun ay marahil dahil sa wala na silang lugar na mapuntahan ng araw na yon. Nagbabadya din ng masamang panahon. Dahilan para maudlot ang balak ni nanay at tatay na pumunta sa bayan. Kasama mag-asawa ay bumalik na lamang sila sa bahay. Muntik na silang nabasa dahil sa pagulan. Samantalang ang pamilya naman ni Elizar, nakatingin na lamang sa kanila. Si tatay naman ang nasa hulihan nila habang naglalakad. Si nanay ang nasa unahan. Naririnig pa rin ni tatay ang mga pag-uusal ng nilalang pero kinokontra niya ito kaya hindi nakakarating sa dayong buntis ang mga palipad hangin na marka ng mga ito. Ramdam na ramdam ni tatay ang panggagalaiti ng mga yon. Maayos lang nakarating sa bahay at ibinigay nila sa mag-asawa ang isang silid na hindi naman nila ginagamit. Sinabihan din sila ni tatay na maaari silang magtayo ng bahay sa lupain ni tatay na siyang ikinatuwa naman ng mag-asawa. Pero nakiusap si Vicente kay tatay kung maaari ba siyang makisaka sa lupain ni tatay noon. Babayaran na lamang siya ni tatay kung may ani na sila. Inamin din ito kay tatay na nagbabaka sakali lamang sila sa lugar kaya wala talaga siyang kakilala. Namangha pa si tatay nang sinabi ng lalaki na ramdam niya na hinding mabuting tao ang tatlong lalaki na nakasalubong nila sa daan. Sinabi nito kay tatay na ramdam niya na may kaalaman ito sa lihim na aral. Napangiti na lamang si tatay sa tinuran ng Ginoo. Alam ni tatay na may alam sa lihim na karunungan ng lalaki pero hindi ito kagaya niya na manggagamot. Ang kaalaman ni Vicente ay pansariling sandata lamang, kung kaya't hindi niya magagawang protekta ng kanya may bahay. Ganun pa man ay naintindihan ni tatay ang lalaki. Maaring inaral ni Vicente ang lihim na karunungan ng binata pa lamang ito kung kaya't hindi niya naisip na maaari niya pa itong palawakin. Pumayag si tatay na makikisaka si Vicente sa kanyang sakahan, sa palayan at mga taniman ng gulay na siyang ikinatuwa naman ng mag-asawa. Isa pang naisip ni tatay na gumawa ng medyo malaking bangkanon nang sa ganon ay makapangpangisda sila ni Vicente. Sa bahay pansamantalang nanatili ang mag-asawa, tinutulungan din sila ni tatay sa unti-unting pagpapatayo ng kanilang tahanan. Habang tumatagal ay nakikita ni tatay ang kabutihan ng mag-asawa noon. Pinapahalaga nila maging ang maliit na tulong na ibinigay ni tatay sa kanila. Nagustuhan ni tatay ang ugali ng mag-asawa. Kung kaya't bago pa man manganak si Guada, ay binigay na ng tuluyan ni tatay sa kanila ang lupain na kinatitirikan ng bahay ng mag-asawa ngayon. At para mapanatili ang kaligtasan ng ginang ay pinalibutan ni tatay ng sabulag ang lugar na kanilang tinitirahan. Binigyan niya rin ng proteksyon ng ginang. Samantalang ang mag-aamang kalalakihan naman ay nantili pa rin na nakatira sa lugar. Isang hapon, nagplano si tatay at Vicente na mangisda. At para manatili ang kaligtasan ni nanay at Guada, ay sa bahay na muna natulog si Guada noon. Hindi si tatay nagdadalawang isip na iwanan ng dalawa kahit pa pareho silang buntis. Alam ni tatay ang kakayahan ni nanay.
At alam niya rin na isang usal ng buhay na salita lamang mula kay nanay nun. Siguradong ikamamatay na ito ng aswang. Yun din siguro ang dahilan kung bakit nilubayan ng mga aswang si nanay maging sigwada. Subali ayun na nga. Nangisda ang dalawa. Mag-aalas 2 ng madaling araw na sila umuwi nun. Habang nasa daan, nakarinig sila ng paghuni. Alam nilang aswang yon. Hindi yun basta-bastang huni lang dahil sa may naririnig din silang malakas na pag-iyak at takot na boses. Batid ni tatay na nagsaboy ng sabulag ang aswang na bumibiktima sa nilalang. Pero hindi naman ito malakas. "Benan, naririnig mo ba yun? May nanghihingi ng saklolo." Wika ni Vicente kay tatay. Sinagot naman ni tatay si Vicente na naririnig niyang paghingi ng saklolo ng boses. At kung boses ang pagbabasihan, lalaki yon. Kung kaya't sinabihan ni tatay si Vicente na bantayan niya ang kanilang dala. Tumango naman si Vicente. Tinahak na ni tatay ang bahagi ng matataas na kugon kung saan siya nakarinig ng mga pagsigaw ng lalaki. Mabilis na nagbitaw ng mga buhay na kataga si tatay. Kasunod nito ay ang malakas na pag-ungol ng kung anong nilalang na tinamaan ng mga katagang yon. Dali-dali niyang nilapitan ng nakita niyang tao na nakahiga sa damuhan. Sa itsura ng tao ay maaaring lalapain na sana ito ng hayop pero dahil sa ginawa ni tatay nun, hindi ito natuloy. Isang malaking daga ang nakita ni tatay na tumakbo palayo. Pero nang muli siyang nag-usal ng buhay na kataga, napadapa ang hayop na yon kung kaya't alam ni tatay na hindi totoong daga ang tumatakbo na ito. Nakita ni tatay sa tabi ng lalaki ang patalim na siguro ay pag-aari ng mismong lalaking ito. Kaagad na kinuha yun ni tatay. Inasinta ang nilalang habang sinasabayan ng mga orasyon. Tinamaan ng hayop sa may likuran. Pero sinikap pa rin ito na makalayo sa lugar. Hinayaan na lamang ito ni tatay dahil napansin niyang may sugat ng lalaki sa tagiliran noon. Kaagad niyang tinulungan na makatayo ang lalaki. Tinawag niya si Vicente na siyang kaagad namang lumapit sa kanila. Tinulungan nito si tatay na akayin ng lalaki na sinagip nila mula sa pangbibiktima ng nilalang na yon. Maliban sa sugat nito sa tagiliran, ay nanginginig pa ang katawan ng lalaki sa takot. Sinabihan namin ng lalaki na wag na siyang mag-alala. Naligtas na siya. Tango lamang ang tanging sagot ng lalaki at pumulong ng salamat noon. Tinapik ni tatay ang balikat ng lalaki para ipaalam sa kanya na magiging maayos na ang kalagayan niya. Doon unti-unting humina ang panginginig ng katawan ng lalaki. Dinala siya nila tatay sa bahay at doon niya nilapatan ng gamot. Tanging pag-iling na lamang ang nagawa ni tatay ng gabing yon. Ilang sandali lang nakalipas ay nakarinig sila ng malakas na sigaw ng lalaki. Galit na galit nitong minura si tatay at pinagbintangan na pinatay ang kanyang anak. Pero salit na sagutin ni tatay ang sumigaw. Nag-usal ito ng dasal at inihip sa hangin nun. Namangha si Vicente nang narinig niyang sumigaw ang lalaki sa labas na parabang nasasaktan. Sinabi ni tatay na kapag hindi pa umalis ang nilalang sa labas ng bahay, ay isusunod na niya ito. "Hindi niyo kilala kung sino ang binanggaan niyo mga demonyo kayo." Mahina pero may diin na wika ni tatay nun. Muling humuni ng matinis na huni ang aswang. Nagulat pa si Vicente sa kanyang narinig. Ngayon lamang siya nakarinig ng huni ng nilalang na parabang pinaghalong huni ng pusa at ibong lawin. Marahas, gigil at animoy mag-iwan pa ng mapaghiganting huni bago ito tuluyang lumayo. "Mukhang pinapahiwatig ng gabunan na yun na hindi niya tayo titigilan, Binan." Wika ni nanay kay tatay nun. Sumagot naman si tatay na mas maayos nga na balikan siya ng nilalang para matapos ng pagtitimpi niya.
Tahimik na tumango na lamang si nanay. Alam niya kung paano magalit si tatay. Sa oras na bumitaw na si tatay ng kataga at desisyon nun, wala nang bawian. Kapag sinabi niya ay pinapanindigan niya at hindi na yun mababali pa. Tumango na lamang si nanay at inasikaso ng gamot ng lalaki na noon ay nakatulog na. Sinuri ni nanay ang katawan ng lalaki. Nakita niyang may suot itong habak. Pero parang peking habak yun dahil sa wala itong orasyon. Para bang basta na lamang yung pinasuot sa lalaki. Kung sino man yung may gawa ng habak na to isang uwad na manggagamot. Wika ni tatay sa kanila. Tinanong naman ni nanay si tatay kung kilala niya ba kung sino ang nagbigay ng habak sa lalaki. Hindi ako sigurado kung sino Bukas pa natin niya malalaman kapag nagising ng lalaki. Nang sigurado nang nasa maayos na kalagayan ng lalaki at tumahimik na rin ang paligid doon pa lamang natulog si nanay at tatay. Ganon din ang mag-asawang Vicente at Guada. Kinabukasan ay nagising si nanay sa boses ni Guada noon. Tila ba dumadaing ito na masakit ang balakang niya. Naisip ni nanay na baka manganganak na ito dahil 4 na buwan itong nauna kay nanay. Kumbaga kabuanan na ito. Bumangon si nanay para alalayan si Guada. Kagad siyang lumipat sa kabilang silid. Nadatnan niya pang aligaga si Vicente. Animoy hindi niya alam kung anong gagawin. Inaalo nito si Guada na wala namang epekto dahil sa sakit ng tiyan na nararamdaman ng ginang. Dahil doon ay kinuha ni nanay ang langis na ginagamit niya kapag nanlalamig ang kanyang katawan. Medyo mainit ang langis na kapag pinanghaplos sa katawan ay makakaramdam ng init. At kapag hirap sa pagdumi ay mabilis na lalabas ang dumi sa katawan. Yun ang ginamit ni nanay na pangaplas sa balakang ni Guada. At doon siya nakaramdam na parang may lalabas na sa kanyang sinapupunan. Dahilan para isandal siya ni Vicente sa mataas na tumpok ng unan nang sa ganon ay komportable ang kanyang pagiga at pag-ere. 5 ulit na umere si Guada bago pumutok ang kanyang panubigan. Kasunod nito ay ang paglabas ng isang sanggol na lalaki. Kahit malaki na rin ang tiyan ni nanay, inasikaso niyang sanggol. Habang inaalalayan si tatay kung paano ang gagawin para mailabas ni Guada ang inuna ng sanggol na naiwan pa sa kanyang matres. Hanggang sa maya-maya pa, nailabas na rin ni Guada ang inuna ng sanggol. Nilinis naman ni Vicente si Guada. Nang matapos niyang linisin ng asawa, sinamahan naman niya si tatay para ilibing nila ang inuna ng bata. Pero bago pa man nila ito ilibing, inurasyonan muna yun ni tatay ng sabulag nang sa ganon, hindi ito makikita ng mga nilalang ng kaliwa. Pagkatapos nilang mailibing ay hinuli na ni tatay ang manok. Kinatay na ito nang sa ganon ay mailuto na nila para makahigop ng sabaw si Guada. Maayos na lumipas ang gabi. Naging maayos din ang pagkapanganak ni Guada noon. Inaantok ang ginang pero hindi ito pinayagan ni nanay na makatulog kaagad. Ayon sa kanya ay kailangan munang manatiling gising ng ginang sa loob ng 2 oras. Nang sa ganon ay sigurado sila na nasa maayos ang kanyang kondisyon bago ito matulog. At dahil sa pagod ng gabing yon kung kaya't tanghali na sila nagising, mas nauna pang nagising sa kanilang lalaki na sagip ni tatay sa kamay ng aswang. Nagtataka pa ito kung nasaan siya at kaninong bahay ang kanyang natulugan. Mabuti naman at gising ka na. Sino ka ba? Taga saan ka? Nagpakilala ang lalaki sa pangalang Joven noon. Ayon sa kanya ay nakatira siya sa kabilang bayan. Nakarating po ako dito kasi nakiusap sa akin yung nililigawan kong albularyo na ipaalam sa ama at kapatid niya na namatay ng kanyang ina. Hinatid naman ako ng kapatid niyang lalaki kaso habang naglalakad kami papunta sa kalsada bigla nang nawala yung lalaki. Doon na po ako inatake ng malaking aso. May takot sa boses na wika ni Joven. Dahil doon ay sinabi ni Papa sa lalaki kung sa anong sitwasyon siya nito nakita. Sinabi ng lalaki na may habak siyang pangontra sa mga nilalang. Sinabi na ni tatay sa lalaki na huwad ang albularyo na gumawa ng habak niya.
Tinanong niya rin ang lalaki kung sino bang pamilya na pinuntahan ng lalaki sa lugar namin. Pero nang narinig ni tatay ang pangalan ng pinuntahan ng lalaking yon, napailing na lamang si tatay. Si Elizar ang tao na sinasabi ni Hoven. Ang sinasabi niyang babae na nililigawan niya, ang anak na babae ni Elizar. Tinanong ni tatay ang binata kung sino ang nagbigay sa kanya ng habak. Sabi naman ni Hoven, ang nililigawan niya umanong babae. Siya yung takbuhan ng mga tao sa lugar namin, lalo na ng mga buntis at nalaglagan ng pinagbubuntis. Siya yung nilalapitan ng mga tao para magpagamot. Pagkikwento ni Hoven kay tatay noon. Dito ay sinabihan ni tatay si Hoven na lubayan na niyang babaeng ito. Sinalaysay ni tatay kay Hoven kung bakit hiwalay ang pamilya ng babae na nililigawan niya sa ama niya at mga kapatid. At ang dahilan kung bakit ganun ang nangyari sa bunganga ng kanilang ina. Hindi albularyo ang pamilya ng babae, kundi mga aswang. Sinabi din ni tatay kay Hoven na may duda din siyang may alam din na mag-anak sa pangkukulam. Halos hindi makapaniwala si Hoven sa sinabi sa kanya ni tatay. Dahil sa nangyari ay nagpa siya si tatay na kausapin si Elizar. Tatanggalan niya ito ng kakayahan ng sa ganon ay hindi na makapamansala pa sa mga residente sa lugar namin noon. Nakiusap si Hoven na sa bahay na muna siya mananatili. Dahil naman sa awa ng aking mga magulang ay pumayag naman ng mga ito. Maging ang mag-asawang Vicente at Guada ay doon na muna pinanatili ng aking magulang. Nang sa ganoon ay mabantayan ni nanay at tatay ang sanggol, maging si Guada. Bago matapos ang araw na yun ay pinuntahan ni tatay ang bahay nila Elizar. Pagdating niya sa lugar ay nadatnan niya na nagdadalamhati ito kasama ng isa niya pang anak. Sa harap nila ay ang bangkay ng isang lalaki na kung hindi nagkakamali si tatay. Ito ang lalaki na nakaengkwentro niya kagabi. Ang nilalang na nagbalak biktimahin si Hoven. Nang makita ni Elizar si tatay ay biglang nag-ibang itsura niya. Galit na galit ang lalaki na kaagad na namula ang kanyang mga mata. Nakita naman ni tatay ang isa pang binatilyo na naroroon lang. Batid ni tatay na hindi pa ito aswang. Kung kaya't inihipan niya ito ng buhay na salita para patulugin muna. Nang sa ganoon ay hindi niya masaksihan kung ano ang gagawin ni tatay sa kanyang ama noon. Madilim na ng mga oras na ito kung kaya't nagagawa na ni Elizar magpalit ng anyo. Susugurin na sana nito si tatay pero hindi na ito natuloy pa. Nang nag-usal si tatay ng orasyon, ibinato kay Elizar. Dali-daling natumbang nilalang. Bumangon pa ito para muling kalabanin si tatay pero nahinto ito nang magsalita ang aking ama. Hindi ako narito para patayin ka. Alam mo ang ginawa ng asawa at anak mo para sapitin nilang nangyari sa kanila. Ngayon papipiliin kita. Isusuko mo yung pagiging aswang mo at magkaroon ka ng pagkakataon na mamuhay kasama ang natitira mo pang mga anak. O isusunod na rin kita sa mag-ina mo. Hindi nakasagot ang nilalang. Saglit itong natigilan. Binibigyan kita ng pagkakataon ni Elizar. Mag-isip ka at sana piliin mo ang tama. Ilang saglit lang lumipas ay bumalik ang anyo ni Elizar sa pagiging tao noon. Dito ay sinabi niya kay tatay na kung mamamatay man siya, ay gagawin niya na ng tama. Sa'yo ko na rin iwan ng pangangalaga sa mga anak ko, Binan. Sana magabayan mo sila at maging mabuti silang tao. Wika ng nilalang kay tatay. Tumango naman si tatay sa sinabi nito. Nang magkasundo na sila ay sinimulan na ni tatay ang ritual sa pagpapalabas ng nilalang sa sistema ng lalaki. Pero dahil sa matagal ng aswang si Elizar, kaya hindi madali ang pagtanggal ng bertud sa sistema ng lalaki. Dahil doon, dinahan-dahan na lamang ni tatay ang pagpatay sa bertud nito. Ang anak niyang binatilyo ay ginamitan ito ni tatay ng buhay na salita para pansamantalang tanggalin ang kanyang memorya tungkol sa kanyang pamilya hanggang sa tuluyan nang natanggal ni tatay sa sistema ni Elizar ang bertud ng aswang.
Nanghina ang Ginoo at nagkasakit. Nagtagal ng buwan bago pa ito muling bumalik sa tamang wisyo at nawala na rin ang sakit nito. Muling binalik ni tatay ang binatilyo sa ama at si Joven ang inatasan niya na puntahan ang babaeng nililigawan niya para bumalik na sa lugar kung saan sila unang nakatira. Na mga panahon na ito ay nakabalik na sina Guada at Vicente sa kanilang tahanan. Muling bumalik sa lugar namin ang anak ni Erizar. Pero hindi na gaya ng dati na palaging may nawawalang dayo sa amin. Ipinanganak ako ni nanay. Naging maayos ang pamumuhay namin sa lugar. Hanggang sa lumaki na ako at nagkaisip, ay nasa lugar ng Batangas pa rin kami nanirahan noon.